Ano nararamdaman niyo kay Charlie Kirk, sa pamilya ni Charlie Kirk? Sakit na yan at sakit yan na dulot ng capitalism. Wow, wow, wow! So yung nararamdaman mo doon sa mga taong nakakaramdam ng awa sa pamilya ni Charlie Kirk or kay Charlie Kirk, sakit na yan! Sakit na yan na dulot ng tinatawag na komunismo or sosyalismo. See how silly that sounds? Diba? O tara, let's continue. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Now, bago tayo magpatuloy dun sa topic, I'd just like to call out Ate Andrea. Ba't naman ganun? Nag-comment lang ako ng let's do this doon sa nagtag doon sa akin sa video mo. Blinak mo na kagad ako. Bakit ka maglalabas ng isang opinion in public na kung saan takot ka na mabigyan ng counter argument yung opinion mo? Ano yun? Bakit ka pa naging public figure kung ayaw mo naman makomentan yung mga ginagawa mo in public? Ano yun? Parang diktador pasista lang? Kailangan yung magko-comment lang sa video nyo, kagrupo nyo, kapaniwala nyo, kabubble nyo, ka-echo chamber nyo, ganon. Bakit pag magkakaroon na ng dissent, na kung saan trip na trip nyo yun, di ba? Pag nagrarally, like, freedom of speech, blah, 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 so on and so forth. Pero, it seems like yung freedom of speech, nakalaan lang para sa mga sasabihin nyo. But when other people are going to exercise their freedom of speech, nga. I just find it stupid kasi that when people try to put out opinion, they try to hide from the people who are going to create a reaction or a commentary doon sa opinion nila by blocking them, as if naman that will not be able to be seen by other people and record it and send it to me. Si Gabe nga di makapagtago sa akin eh. Papaliwanag ko. Kaya may mga tao na nakakaramdam ng awa kasi naka-zoom in yung perspective nila. Kumbaga, ang nakita lang nila ay may lalaking nasa stage, bigla na lang siyang binaril kahit wala naman siyang ginagawa. Di ba nagko-Q&A lang naman siya? At yung lalaki, may iniwang asawa, may iniwang mga anak. O diba kawawa naman? Pero kung i-zoom out natin at tignan natin ang buong picture, magkakaroon tayo ng panibagong perspective. Yung paniniwala na wala siya masamang ginawa kasi hindi naman siya politiko, hindi naman siya terorista, nagsasabi lang naman siya ng mga opinion niya. Kapag nag-zoom out na tayo, makikita natin gaano talaga ka-harmful yung mga ideas na pinopromote niya. Ganito na naman yung atake nila dyan. When they are trying to argue people and hindi papasok yung argument nila, ang ginagawa nila, pinapa-zoom out kayo, pinapalabas kayo doon sa topic, sa direct confrontation ng topic, para maipasok nila yung ibang issues na wala namang kinalaman doon sa main topic. Ang galing, di ba? Isa na dyan yung sinabi niya na worth it naman daw yung mga namatay through gun violence in the US as long as na-maintain yung karapatan nila na magkabarel. So mas importante pa yung kagustuhan nilang patuloy na mag-carry ng barel kasi sa mga namatay na at mamamatay pa. Now, you need to take a look at the issue kung ano ba yung problema dyan sa gun violence nila. May mga tao kasi na carrier ng barel na kung saan sila mismo ang nagsasabi that their gun helped save them during the time of need. Now, ibang kaso, yung bibili ka ng barel para mangmasaker ka or pumatay ka. Again, depende sa kung paano mo gagamitin yung baril mo, yung magiging kahihinatnan nung pagdadala mo ng barel. So, carrying gun does not automatically make you violent. It's the violent people who carries gun. Ngayon, kung hindi mo nga bibigyan ng tsansa yung mga tao na magdala ng barel para protektahan sila, well, of course, they will feel vulnerable doon sa mga taong kayang magdala ng barel na violente. Gets? Now, mahilig ka na lang rin naman sa pag-zoom out ng perspective. Let's try to zoom out. Imaginein mo yung bansang Ukraine compared sa Amerika. Doon sa Ukraine, before pumutok yung giyera, they are training their civilians how to handle guns. Now, i-compare mo yan, if ever pumasok yung Amerika,
it will be beneficial for them that most of the population there knows or already knows how to hold a gun. Diba? So it's going to be pros and cons yan. From guns in the US. Effective nga yung sinabi niya kasi ayan namatay siya dahil sa baril. At sabi niya nga, worth it kasi hindi naman tinanggal yung karapatan nilang mag-carry ng baril eh. Sige, pwede nating sabihin na salita lang naman ang ginagawa ni Charlie Kirk. Hindi naman siya politiko, di naman siya mamamatay tao. Pero tandaan natin na salita rin. Mga fake na balita, mga troll Facebook comments, salita rin ang nagpanalo kay Duterte at kay Bongbong Marcos. Anong kinalaman nun kay Charlie Kirk? Diba? Kung nagpakalat si Charlie Kirk ng fake news or fake information, then that's what you need to confront. Hindi yung salita kasi yung nagpanalo kay Duterte at BBM. Anong connect? Sobrang zoom out mo. Nakita mo yung issue, different issue, kala mo iisa. Sobrang layo, sobrang zoom out mo, girl. Ang layo na nilipad mo. Ang salita, lalo na kung may influence ka tulad ni Charlie Kirk, ay may kapangyarihang maghubog ng pag-iisip ng mga tao. Okay, anong relate ngayon ng capitalism? Girl, tumalon ka ulit! Hindi mo pa nga naipapaliwanag kung ano yung fake news na pinakalat ni Charlie Kirk. Tapos ngayon, nirelate mo agad yung kapitalismo. Wow! Wow! Sobra! Hindi ko alam kung paano ka mag-zoom out. Wow! Grabe, grabe, grabe. Kaya natin nakikita ang mga bagay through a zoomed-in perspective is because of capitalism. Ang buhay natin ngayon sa ilalim ng kahirapan ng Pilipinas ay tinutulak tayo to think in an individual level in terms of our family's own survival. Ano ibig sabihin nun? Yung mga bagay na nakukuha mo at mga bagay na hindi mo na-achieve, lahat yan sa'yo nakasalalay. Kung mahirap ka, responsibilidad mo ngayon na magtrabaho at mag-ipon para iahon yung pamilya mo kahit na hindi mo naman kasalanan bakit kayo mahirap. Well, isn't that life? Hindi mo naman pwedeng piliin yung magulang mo or yung starting point mo kung paano ka mabubuhay dito sa mundo. So, you do with what you have. Gusto mo, pag gusto ko na tatay ko si Elon Musk para lang hindi ako maghirap, ganon? Hindi mo pwedeng piliin yung starting point mo. And that's what life is going to teach you. How to do with life with whatever you have right now. Walang ibang gagawa niyan para sa'yo. People can help, institutions can help. But it is not going to be 100% sure that they will help you. Nagiging sobrang conditional na ng mga Pilipino sa kung kailan sila dapat kumilos at kailan dapat sila gumawa ng paraan. The best example is yung gobyerno. Sinasabi nila, kaya sila mahirap dahil sa gobyerno. Corrupt ang gobyerno, so on and so forth. I understand that the government right now is very corrupt. Diba? Parang pinanganak na ako, yan na yung sinasabi nila. Ngayon, pag sinabi mo na tsaka ka lang kikilos, tsaka mo lang pauunlarin yung sarili mo, pag gumanda na yung sistema or nawala na ng corrupt sa gobyerno, baka mamatay ka na lang ng dilat, hindi pa nangyayari yung condition mo para mag-umpisa or mag-start ng pag-i-improve mo ng sarili mo. And may mga taong kinakayang mag-improve ng sarili nila up to the point na umaahon sila sa laylayan, sa kahirapan at nagiging matagumpay sila sa buhay nila. So ano pang i-reason mo doon? 'Di ba? Sisisihin mo na naman lahat puwera sa sarili mo na hindi ginawan ng paraan yung pag-i-improve kahit 1% everyday lang para lang makaalis ka doon sa kaawa-awa or kahirapan. 'Di ba? Yung gobyerno kasi hindi natin alam kung kailan magbabago 'yan. Ang pwede lang natin gawin most of the time bumoto ng mga tao or leader na kung saan sila yung may kakayanang gumawa ng tama. After that, very minimalistic na yung pwede natin gawin. Pwede tayong magsumbong, mag-report, so on and so forth. Ngayon, kung sasabihin mo na hihintayin mo muna yung buong gobyerno na umayos, gumanda yung serbisyo before mo paunlarin yung sarili mo,
Kailan pa? Kailan ka pa mag-uumpisa? Aabot na lang na 60 years old ka, hindi pa nagbabago yan, so on and so forth. Anong ending? Ending, sisisiin mo pa rin yung ibang tao. Sisisiin mo pa rin yung bulok na sistema, so on and so forth. Pero never mong tinignan kung paano ginawa ng mga tao na nakaalis sa laylayan ng kahirapan yung ginagawa nila at inadapt mo sana. Never mong chinek yun. You always ask other people to do things for you instead of you doing things for yourself. Paano mo ngayon hindi naging kasalanan? Halimbawa, si Harry Styles, sobrang liit na ng sweldo niya, contractual pa siya, so wala siyang nakukuhang benefits. Kasi walang paki sa kanya yung company niya eh. Bawal pa siya mag-absent, so kahit bumabagyo, pumapasok siya. At kapag nagkasakit siya, ang haba ng pila sa public hospitals. At kailangan niyang magbayad out of pocket for healthcare na dapat karapatan niya na in the first place. Si Harry Styles pa talaga in example mo. Girl, produkto ng kapitalismo yan. Yumaman yan, hindi dahil sa sosyalismo o komunismo. Yumaman yan dahil sa kapitalismo. So why would you even set him as an example? Look, we may have many needs and wants like food, shelter, education, and medical care. But the only rights we have are the ones that don't force anyone to work for us. Our life, liberty, and property, or as I call them, natural rights. The rights you have alone in nature. Marami kasi sa mga Pilipino yung humihiling ng rights na kung saan magtatrabaho yung ibang tao para sa kanila na libre. And that's called modern slavery. Biruin mo, yung mga tao sa hospital, gusto mo libre yung pag-asikaso sa'yo, libre yung gamot sa'yo. Yung mga bahay na may gumawa na tao, gusto mo libre. Yung mga teachers na nagtuturo sa school, gusto mo libre. That's going to be unfair for the people who are trying their best para magbayad ng ganong klaseng serbisyo. Yes, pwedeng tumulong yung gobyerno, pero hindi nila dapat sagutin. Never dapat nilang sagutin yung mga ganong klaseng bagay sa inyo dahil nga tinatanggalan nyo yung sarili nyo ng social responsibility para iangat yung mga sarili nyo at makaya nyo yung presyo ng isang maganda or maayos na pamumuhay. Para hindi kayo forever mahina, hindi kayo forever nagpapaawa, hindi kayo forever nabubuhay sa ayuda. Alam ko mahirap mag-improve. But that's the only way para hindi tayo maging pabigat at makatulong tayo sa ibang tao in the future. So kahit nagtatrabaho ka ng marangal, kung ang nakaupo sa gobyerno ay nagnanakaw lang ng pondo, kung ang mga tao na nasa taas ng mga korporasyon kung saan ka nagtatrabaho ay mas may pakipa sa pera kaysa sa mga empleyado nila, hindi ka talaga aahon sa kahirapan. Kasi advantage nila yun eh, kapag nananatili kang mahirap, sila ang mas yumayaman. O nakadepende na naman sa iba yung pagyaman mo. Now, just a question. Pag si Lenny ba yung naging presidente, mag-upskill ka na. Kahit naman si Lenny yung maging presidente, yung bayad sa isang cashier, yung bayad sa mga trabahong minimum wage earner, ay mananatiling minimum wage earner, tama? So, kung hindi ka aalis sa pagiging minimum wage earner, paano ka yayaman? Paano ka magkakaroon ng mas maraming resources na kung saan pwede mo itong magamit para magtayo ng sarili mong negosyo at later on, anihin yung dapat mong maani sa pagtatayo mo ng negosyo. Diba? Kasi hodang si Jesus pa yung maging presidente kung hindi mo pa uunlarin yung sarili mo. Diba? Regardless ng kung ano yung sitwasyon or yung sistema or yung presidente, magiging ganun ka pa rin. And what's worse, you are just going to blame other people aside doon sa mga nauna mo ng sinisi dahil nga ganun lang yung cycle ng mga tao ngayon. Sisihin yung ibang tao kung bakit hindi maganda yung buhay nila, pero never nilang sisisihin yung mga sarili nila for not improving themselves kahit na ano pa yung sitwasyon nila. Diba? Ang dami dyan sa comment section. They are the living proof
na pwedeng makaahon sa kahirapan, ranging from literal na walang-wala, nag-minimum wage, nag-improve, hanggang ngayon, mas malaki pa sweldo nila sa akin. So how can that be an example to you guys? Sabihin na natin dahil wala na siyang pera, wala na siyang mapakain sa pamilya niya, ng loob ng Alphamart si Harry Styles. Nagnakaw siya ng bigas, ng gatas ng bata. So, ikukulong siya ng pulis. From our zoomed in perspective, sasabihin natin, ano ba yan Harry Styles? Nagnakaw ka kasi. Deserve mong makulong ngayon. Pero again, kapag tinignan natin ang whole picture, bakit ba siya nagnakaw? Kasi desperate na siya. Bakit siya desperate? Bakit siya wala nang makain? Sino bang totoong may kasalanan? Sana nanghingi na lang siya ng tulong. Kanino? Sana nagtrabaho na lang siya. Meron nga siyang trabaho, pero hindi sapat. So, ano yun? Enough reason na ba yun para magnakaw siya sa Alphamart? Dahil sa mahirap siya? Marami namang mahirap na hindi nagnanakaw. Marami namang mahirap na nagtitiis sa kahirapan nila. So, bakit siya excuse na gawin yung krimen at yung iba, hindi? Diba? Sabi mo may trabaho siya pero hindi sapat. Anong gusto mong gawin niya? Eh yun yung value ng skills niya. Ang gusto mo iangat yung sweldo niya hanggang sa maging enough na sa lifestyle niya. Nang wala man lang siyang dinadagdag na anything productive or valuable doon sa company na pinagtatrabahuan niya. Ganyan yung gusto nyo? Ano, ang basya na lang kung sino yung mas nakakaawa, yun yung tatasan nyo sahod? What the? Kasi kanino napupunta yung pera? Context matters, and context is often lost when we talk about issues like Charlie Kirk or even Palestine. Nakikita lang natin from our zoomed-in perspective, grabe naman yung Hamas, nag-surprise attack sila sa Israel noong 2023, may mga kinidnap pa sila. Pero again, when we zoom out and look at the whole picture, makikita natin na yung ginawa ng Hamas ay in response lang sa decades of occupation ng Israel sa Palestine. Grabe, may katunog na ano yan eh, may katunog na argument. Parang kaya sila nanununog ng mga businesses, kaya sila nanununog ng heavy equipments kasi dahil response lang yan sa kung paano sila pinahirapan ng gobyerno, pinahirapan ng ng kapitalismo, mga naghaharing uri. O di ba? You are now justifying atrocities when it should not. Regardless kung ginawa ka ng atrocities, of course, be the bigger person. Diba? Ay, grabe, nakaka-stress si ate. Ganito yung mga taong nagtatago sa isang proper criticism, lalo na when they sense someone is going to react or reply to their videos. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.